Hi guys! Good morning and welcome to our vlog. Morning! Hindi niyo ako masyado makita kasi ano yun na. Madilim. Grabe, padilim ng padilim lalo. Kanina akala ko liliwanag somehow, sabi ko pagkahatid kay Zion pag magva-vlog. Pero ang lalim pa rin talaga ng dilim ngayon. So kasi nga guys, December na! Oh, alam niyo na, pag December na. It's Pasko na. Christmas time. Yes, and yan, syempre malamig ang simoy ng hangin dyan sa Pilipinas dahil dito nga sa Canada ay Punong-puno ng yelo. punong-puno ng yelo. Pero ha, maganda yung weather namin mamaya. Kaya hindi na ako yung pagmalakasang jacket. Although minus 11 kami ngayon, mamaya positive na. So pag uwi ako mamaya plus na yan. And buong week I think yan maganda yung weather natin kumpara sa nagdaang linggo. Pero isipin mo baby, no, yung +1, +5 sa atin masaya na tayo eh. Oo. Pero isipin mo, malamig pa rin yun guys ha. Pero okay na ako dun sa ganung Oo. weather. Wag na yung mag +20. Kasi yung -14 or -16 nung isang linggo, ano yun eh, feels like -20, -24. Yun ang ano, masakit sa balat, tagos sa buto. Ayan. Kagabi na lang nag-grocery tayo, di ba? Oo. Ang lamig. Bababa lang kami ng Walmart. Ayan, sobrang lamig pa. But anyway, ganun talaga dito sa Canada. Alright, and since na pag-uusapan nga natin ang December and Pasko na nga, ayan. So ito na yung time namin para mag-reflect and yung mga na-attendan naming gathering, ayan na napagkukwentuhan itong bagay na to. So saan mo ba gusto magpasko? Pinas or Canada? So yun yung choices ha, kasi syempre yung iba naman galing for example sa Dubai, sa Singapore, pero bilang Pinoy naman tayo, yun yung pagkukumparahan natin. Saan mas okay magpasko? Pinas or Canada? Ayan, no, homesick ba kayo? Ako Canada. Wow! Pagpasko ha? O yan ang reason, o bakit Hindi, joke gusto lang. mo magpasko sa Canada? Hindi, joke lang. Alam niyo guys, ang Pasko dito sa Canada is napaka-simple. Hindi mo masyadong feel? Halos hindi mo mararamdaman. Sabi ko nga, di ba dati sa vlog pa namin, nung October 31 birthday ko, mas ano pa nila, binibigyan pa nila ng time yung Halloween, trick or treat. Kumpara sa Pasko talaga. Yes, so iba-iba naman kasing kultura yan, tradisyon. Alam ko yung trick or treat, ang daming design dyan, pabonggahan. Pero ngayon, alam mo kapag may makikita kang Christmas decor sa bahay, iisipin mo Pinoy ang may-ari nito. Kasi syempre tayo talaga yung mahilig sa Christmas lights, sa parol. Pero syempre, may mga ibang lahi rin naman na nagsiselebrate nun. Yan. Although, mas common lang talaga sa Pinoy yung mga decor sa labas. So, yun nga minsan sana mapakita rin namin yung mga na dadaanan naming bahay na sobrang gaganda sa decor dito sa Pasko. Pero guys, limited lang yun. Hindi ganon karami. Yan, pasulpot-sulpot lang. Hindi katulad pag Halloween talaga guys, makikita mo yung mismo isang community. Grabe, pabonggahan talaga sila. So ako talaga, siyempre iba pa rin pag Pilipinas. Yes, so ako naman, Pinas din syempre. Iba guys yung celebration ng Christmas sa Pilipinas. Lalo na, yan, sa workplace culture. Alam mo, pagdating ng December or bago pa nga mag-December, andyan na yung mag-groupings kayo, magbubunutan kayo, magpaplano ano ba yung presentation for example sa Christmas party ninyo. So, dito kasi guys sa Canada or sa workplace namin na hindi namin nilalahat, hindi ganon. I mean, hindi feel. So, may may next week, may Christmas party sa Banff, hotel lang, pero walang mga program na yung alam yung festive talaga kumpara sa Pilipinas. Sa amin hindi ko sure kung may mga dito raffle kami, hindi ko alam. Kasi first Christmas ko pa lang or Christmas party ko pa lang naman dito sa company. So hindi ko alam kung may mga palaro sila or what. Yes. Pero syempre, mamimiss lang din naman natin talaga yon. Kaya, yun yung napag-uusapan namin. So, lalo na pag Christmas talaga, kung sanay kang very festive,
cheerful, high-spirited yung ganitong season, mamimiss mo yung Pinas kasi wala masyadong dito. Like, yun nga, naabutan ko rin naman yung Christmas sa Nordstrom nung nag-work ako nung isang taon. May mga tugtog, syempre yun papatugtog mo sa mall, pero iba pa rin talaga pag sa Pinas. Sa atin, yung may anticipate ka kasi na ganitong celebration, ganitong Christmas party, bunutan, diba? Games, paraffle, whatever. Ayan. Sa raffle naman, guys, ang siniswerte ako sa raffle sa Christmas party namin nung nagdaan. Ayan, nanalo pa tayo ng trip to Europe. Ayan. Tapos, basta maraming times din talaga tayo na napupulot. Pero ngayon, wala namang raffle eh. Hindi natin magamit ang pagkaswerte natin. Baka lang din. Sa Lotto, sabi ko taya ka eh. Sa Pinas lang yun. Uy, ilang beses ka na tumataya. Hindi, ikaw mismo dapat. So, tingnan natin. Kasi iba yung swerte mo pagdating sa mga. Hindi tumataya rin tayo minsan. And then, ayun, syempre, ayun yung sa workplace culture. Iba pa rin, syempre guys, kapag kasama mo yung family mo, yun, syempre, lahat ng mga kapamilya namin ni Alvin nasa Pinas, so, kami-kami lang yung nandito, iba pa rin pagkasama natin, di ba, yung mga mahal natin sa buhay ngayong Pasko. So, ang hirap lang din, ganyan yung pinagdadaanan ng mga, temporary foreign workers, international students, mga buhay OFW na, para sa magandang kinabukasan, somehow, yun yung iniisip natin, di ba? Ayun yung kapalit, no? Konting tiis muna na hindi sila makita, and okay na rin naman ngayong panahon, no? May technology. Yan, may video call. Dati nga, kailangan mo pang send to all or text to all bago pa magka-traffic ang text messages, di ba? Sa Pinas. Kaya mag-greetings ka ng Merry Christmas. Pero ngayon, ayan, nandiyan na yung technology. May Messenger, may Teams, whatever app na you will use. Ayan, mako-connect mo yung iyong mga mahal sa buhay. Pero yan, syempre nakakamiss, alam mo yun, yung mga food din, yun ang iisip ko. Ano ba yung mga comfort food ko kapag Pasko? Spaghetti, pansit, yung mga ginagawa ni Mami na fruit salad, yung mga buko salad. Although meron din naman siya dito. Meron dito, pero alam mo yun, iba yung sarap ng pagkain mo pag sila yung kasama mo. So, meron dito in-order, I think naglalabas na din sila ng mga flyers, yung mga packages, yung sa Seafood City, yung mga nakikita ko din sa Facebook, na ganito yung package A, package B for, holiday promo nila, may mga lechon-lechon pa. Ayan. Pero syempre, alam mo naman, tayo, magtutumba ka lang dyan ng baboy. Yun ang handa mo ngayong Pasko, di ba? Yun lang guys, yung nakakamiss din. Mahirap lang din sa mga nakikipagsapalaran abroad. Alam ko marami din na sa mga kababayan nating Pinoy na miss na rin ang mga kamag-anak nila, or yung iba nga nawalay pa sa anak nila na para makipagsapalaran dito. So, how much more yun, di ba? Tsaka yung problema din sa atin dito, especially dito sa Canada, pag uwi tayo ng Pilipinas, napakamahal ng pamasahe. So, alam niyo na, ang bigat sa bulsa. Sa bulsa. Although gustuin man natin umuwi ng Pilipinas, pero let's say, halimbawa, family of 5. Siya, mga $1.5 million na siguro yung pamasahe pa lang. Sobrang mahal ng pamasahe kasi from Canada to Philippines. So, unless nandun ka kunwari sa Singapore, Australia, ang lalapit lang sa Pilipinas doon. Pero pag Canada, alam mo yun, ilang linggo, ilang buwang sahod mo yan para pag-ipunan yung ticket. And yung length ng kasi, nung travel mo. So, napakahaba ng travel from Canada to Philippines. So, kung magli-leave ka, dapat mahaba-haba. Otherwise, wala, nasayang lang din yung pagod mo sa kaka-travel. Waiting time, boarding time, tapos lilipad. Kaya yung iba guys, siguro yung masisi na hindi na rin makauwi ngayong Christmas. Kasi nga, napakamahal talaga ng pamasahe. Pwede. O kaya, pinipili nila umuwi ng January or February. Para tapos na yung Christmas rush. And then, hindi na dudumugin ng mga kamag-anak. So,
So isa din yun daw sa reason ba't hindi pinipiling mag-Christmas sa Philippines tong ibang kababayan natin nagstay dito sa Canada. Yun nga, aside sa magastos nga, ayan, sobrang dami mong dapat pasalubungan. Oo, syempre. Syempre. Lalo na baby, pag alam kang galing kang bansa, akala nila napaka-dami mong pera. Ayun. Pero ano talaga, struggle is real din dito. Totoo nga yung dating, di ba, dati nakakapanood. Wala pa tayo idea sa mga ganyan. Pero nung na-experience natin, parang totoo nga yung mga napapanood natin na pagdating dito talaga, sobrang kayod ka. Oo. Hindi madali ang trabaho. Work. Kaya kayo guys, kunwari mapadalhan kayo, mabigyan kayo ng gift ng mga kamag-anak nyo galing ibang bansa. Yan, i-appreciate nyo guys kasi hindi ganun kadali ang mag-ipon. Yan para sa ireregalo sa mga kapamilya din. So yun yung mga realizations din namin sa aming buhay Canada. So this will be our 3rd Christmas if ever away from family. Pero syempre hopeful din soon, 'di ba? Makasama rin natin sila sa Pasko kasi hindi naman dapat forever ganyan. Ako kasi guys, sa part ko naman, parang wala na rin kasi akong sa Pilipinas kasi nga, di ba nawala yung mom ko ng last year, yung dad ko wala na rin naman 5 or 6 years ago ata. Then yung mga kapatid ko walay na rin kasi kami, sa isa nasa Germany, yung panganay ko namin lalaki, I mean yung pangalawa namin Sima naman nasa US, so walay na kami lang ni Michelle magkasama dito, yan. Yes. So, yun yung kaya si Emma talaga. Siyempre, ako yung attached pa sa Philippines. Kasi ako yung may babalikan. Si Alvin, pag tatanungin mo, yun nga, nawalan siya masyado ng reason nung nawala nga ang kanyang mama. Pero kung gusto umuwi, siyempre gusto ko pa rin umuwi. Kasi hindi mo pa nga nadadalaw din. Oo. Kasi guys, sa mga bago pala sa channel namin, nung nawala kasi yung mom ko, nakabalik na ako dito sa Canada nun, parang 2 weeks pa lang. So, bago siya mamatay. So hindi na ako hindi na naka-attend ng libing. So, yun, so hopeful next time makauwi, madalaw ang ating mga mahal sa buhay. So, father ko rin sa Mindoro, nakalibing. So, yun, parang nakakamiss din talaga yung family. Kaya yan, pag time ng Christmas, iba. So, tingnan nyo kasi guys, yung daan namin, di ba? Kapag sa Manila tayo, or kahit probinsya nga lang, may mga Christmas decors tayo dyan sa along the way or island. Pero dito, plain, alam mo yun, yung ilaw lang din ng establishments. And, mga pasulpot-sulpot na Christmas lights. So, depende sa atin, owner. September pa lang, parang nagsiset up pa sila. Oo, September. Especially sa Cubao. Ay, nako. And yung mga malls dyan sa Philippines, panalo yan sa decors talaga. Guys, yung mga malls dito sa Canada, walang panama sa mall sa Asia, lalo na sa Philippines din. Kaya yun yung mga nakakamiss lang din naman. So, namimiss lang natin. Kaya, yan. Ngayon dito tayo, winter, balot ng yelo, ayan o. Pero mamaya yan, bababawasan yung kahit pa. Oo, kasi okay na ang weather natin. So yun guys, pareho tayong Pinas ang pinipili. Oo naman. Kung saan magpapasko. Hindi, sa bakas kasi may ibang mga kababayan natin dito parang na gusto na nila talaga dito. Kapag daw, naka-adapt ka na talaga sa culture ng Canada, sa weather ng Canada, okay na to. Kasi peaceful naman din talaga dito, walang traffic. Tapos mag-celebrate ka nga talaga indoors, hindi ka na yung gala ng gala kasi ang lamig ka sa labas. Hindi, alam mo, isa sa mga bagay na para hindi ka rin malungkot pag Christmas, sama kayo sa mga kaibigan nyo. Siyempre, ang dami mong, yun ang maganda dito, kailangan talaga connection para pagdating ng may mga event na ganyan, magkikita-kita kayo mga Pilipino. So, matatanggal yung lungkot mo. So, yun yung maganda. Alam mong marami kang kasama dito at karamay. Oo, kaya yung mga bago dito sa Canada, try nyo guys, kumonect lang ng kumonect. Siyempre, piliin nyo rin naman yung i-connect nyo, kasi alam nyo na guys, may mga Pilipino rin talaga na, alam nyo na. KJ? Hindi, alam nyo na yung... basta yun. Alam na nila yun.
Yun. Kaya pipiliin nyo rin syempre. Yung makaka-jive nyo. Oo. Same Tulad kami, wavelength. napakaswerte din namin sa mga kaibigan namin. Sobrang ang babait talaga. Oo. Kasi pag may mga event, andyan yung magkakayayaan. Hindi na nga rin magkasya yung schedule namin. Mm-mm. Ayan, ito na naman yung bibigay yung katawan na. Last time na kila Lawrence and Donna tayo. Yeah, Diyos ko, enjoy kami. inabot doon. kami na alas 3 ng madaling araw. 4 na lang kami natira. Kwentuhan na lang kami. Ay, napainom rin tayo. Tayo lang, hindi siya. Kasi hindi yan hindi. umiinom. Tsaka syempre drive yan. Oo. Shoutout kay Donna. Donna, ano raw ata bagsak ka. Yan, wine pa more. Ang lakas ang lakas mag-inom itong dalawang to. Grabe ka naman. Wine lang yon, chill lang with the chika. Syempre, ganun kapag Christmas season dito, alam mo naman, tayo na lang din na magdadamayan magbibigay ng mga payo. Ayan, so, yun lang guys. Nakakatuwa din talaga kasi ang dami rin namin talaga na-meet na kaibigan na mababait talaga. Napaka-blessed namin. Yes, doon na lang natin bawiin. Oo. Kaya pagdating sa hindi ka rin malulungkot dito talaga eh. Ayan, yung longingless lang sa family. Pero pag friends, ayan, sulit naman tayo. Kasi ang dami nating friends na rin dito na build. Minsan nga, ikaw na yung sa sobrang dami ng event, minsan magkakasabay-sabay. Hindi mo na mapupuntahan yung iba. Kaya nga, mag-apologize ka na lang talaga kasi lagari na. Yeah. Ayan, so, anyway. Okay. Yeah, sige. Papasok na muna tayo, guys. Medyo napaga kasi dating natin. Oo. So, yun guys, bababa na si Emma. Then, yeah, commute na naman siya mamaya. Kasi matik talaga, mag-OT to eh. Bye. Love you. Yeah, love you. Lucas, wag na ayoko may camera. Pag walang camera, panay ang dikit mo sa akin. Joke. So yun guys, paano na tayo at maghahanap pa tayo ng parking. Tingnan nyo guys yung yung layo ko lang kay Emma. Kakalis ko lang dito sa kanya. Sobrang lapit lang talaga. Yan, kakanan lang ako dito. Ito guys, school to. School to. Ayan, dahil Pilipino dito. Isa pag hinatid ko si Emma, nakikita ka dyan. Sobrang daming Pilipino naghahatid ng mga anak nila. So yan, straight lang to. Then kakaliwa na ako. Yun na, doon na sa amin. Hanap lang ako ng parking doon. Diba? Sobrang lapit lang namin ni Emma. Kaya pagka sabay na talaga kami. Lang to. Dalawang kanto lang. Tapos pagkaliwa ko, yun na. Hanap na lang ako ng parking dun. Ito guys, pagkaliwa ko dito. Ito na yan. Playground dito sa likod. Yan, dyan sa kanan. Ito na yung work ko. So, hanap lang ako parking. Ayun, sakto. Ito tayo. Lagi ko to. Minsan ito, spot ko rito eh. Minsan wala yung sasakyan dito. Paunahan lang dito guys. Wala namang required na permit dito. Na-check na natin. Okay, so papasok na muna tayo. Then mamaya na lang ulit tayo mag-kwentuhan. Sana ganito lagi ang weather guys, no? Pag uuwi ka. Yung tipong plus, diba? Ganda na weather ngayong week ngayon guys. Kaya okay siya. Madali umuwi. Yan, susunduin natin si Zion. And syempre si Emma, OT pa rin. Lagi naman OT yun eh. Kaya hindi sumasabay sa akin. Kawawa nga din. Wala eh. Konting tiis lang baby. Konting tiis lang. Okay. So, tawid muna tayo dito guys. Ayun yung sasakyan ko lang oh. Diyan lang ako nakapark. Sobrang lang. Lapit lang. So, tawid muna tayo. So mamaya tatanggalin ko yung mga ganyan, no? Ayan, mga dumidikit. Babagsak na yan kasi hindi na malamig. Sabahin na lang. Kailangan natin sunduin si Baby Zion. Okay. Yun, plus 2.
Ay, sana ganyan lagi. Para hindi masyadong pala ako makita. Ayan, so ganyan dapat lagi ang weather. Pero ngayong week maganda talaga guys. Kaya okay na okay kami ngayong week. Then sa ano nga no, sa Sabado ay Christmas party namin sa Banff. Okay, so uwi muna tayo guys. Sunduin mo natin si Sayan.